So, mga kamaestro, welcome back again to our channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's Friday, no? And kakatapos lang ng arbitration hearing ko sa isang case, no? Saan ako yung isang arbitrator. May nag-request lang sa atin at nagtanong lang sa atin na kung pwede daw bang i-discuss ko kung paano daw masasabi na ang isang arkitekto ay lumabas na siya doon sa kanyang practice of architectural profession. Kasi hindi tago na maraming mga arkitekto ngayon, no, lalo na yung mga young generation, na talagang architect by profession, architect by title, pero ang practice talaga ay style ng contractor. So gusto lang malaman ng nag-reach out sa akin, sir, saan ba talaga ang boundary? Ano yung boundary? Para masabi namin na nandoon pa kami sa authorized practice ng architecture profession. Paano namin masasabi na unauthorized na pala yung practice na tinatahak namin? No. Alalahanin natin sa ating batas, sa Republic Act 9266, wala tayong term na sinasabing malpractice. No? Sa mga doctors kasi, no? Sa mga medical field, ang tawag doon sa kanila is malpractice. No? I think sa lawyers, ganun din, no? May tinatawag din na malpractice. No? Sa atin, sa architecture profession, ang term na ginagamit natin is unauthorized practices. So paano natin masasabi sa ating profession sa architecture na nandoon na tayo sa unauthorized practice? So pag sinabi natin unauthorized practice, ipinagbabawal dapat yon na practice ng isang licensed and registered architect. Yun lang ibig sabihin nun. At once na ang isang architect ay nag-engage sa unauthorized practice, pagka kinasuhan siya ng kliyente o kinasuhan siya ng kanyang colleagues, no, or any interested person, no, in violation of Republic Act 9266, pag nag-administrative, sigurado yan matatanggalan ka ng lisensya. So ano yon? Napakasimple lang. Ang boundary lamang nating mga arkitekto para tayo ay nasa authorized or unauthorized practice of the architecture profession ay ang compliance sa ating tinatawag na Standards of Professional Practice 2010 and its 2016 guidelines. Ano yon? Yun yung ating SPP 201, 202, 203, 204A, 204B, 205, 206, 207, 208, 209. Diba? And most of the practice na common sa ating mga colleagues ay ang regular design services, which is under yon sa SPP 202. And pagdating sa design and build, ang ating design and build ay design and build by administration. May isang aspect, no, na sinasabi pang isang design and build in a guaranteed maximum cost. Ngayon, ano itong design and build na nasa SPP 207? Kasi itong palaging nababiolate ng ating mga colleagues sa architecture profession. No? Alam nyo, ang original na pinanggalingan ng SPP 207 na yan na design and build, ang tamang term yan dati sa document ng sa Architects National Code ng Philippine Institute of Architects ay malinaw, no, na design and administration. Yon ang original na pinanggalingan nun. Ginawa pa kasing design and build, tapos dinugtong ang by administration. Ngayon, nami-mislead ang karamihan. No? Hindi natin alam paano nga tinuturo sa eskwelahan ngayon. Bakit? Maraming nagsasabi na they are engaged in SPP 207, design and build by administration. Pero yung totoo, the manner they execute, the manner they engage into contract, hindi design and build by administration. The design and build by contracting, akin to the contractor. Kaya ang palagi nilang ginagawang shield ay, sir, sinasabi naman sa RA 4566, Section 14, that architects and engineers, no, hindi ma-apply sa kanila ang PCAB registration if they are acting or exercising in their practice of profession, in their professional capacity. O take note of the word, no? Kasi yung sinasabi doon sa RA 4566 sa
PCAB law, no, as amended na yan, sa Section 14 kasi nakalagay doon na exempted tayo sa PCAB registration, no, or sa pag-secure ng PCAB license in our professional capacity. At ano yung sinasabing professional capacity? Hindi yung ating professional practice. Ano ang ating professional practice? O hindi doon kayo iikot sa SPP 201 hanggang 209. So pagka lumabas ka sa framework ng SPP 201 to 209, ibig sabihin, nag-engage ka na sa unauthorized practice of the architecture profession. Prone ka na yon sa administrative liabilities sa Professional Regulation Commission. No? So, mayayari ka ngayon doon sa ating Professional Regulatory Board of Architecture. Ganun lang kasimple. No? Yun lang ang dapat nating tandaan. No? And marami akong nakakausap dahil nagre-reach out sa akin, no? Kung bakit sila na-suspend ng license. Anong nakitaan sa kanila? Hindi ka nag-practice ng SPP 207. Naging contractor ka. No? Sir, ano ba talaga ang pagkakaiba ng pag-practice ng isang contractor? Well, pagka-contractor, ang habol mo doon ay profit margin. Profit-oriented ka. No? Gumagawa ka ng BOQ, tapos, naka-built-in ang profit mo doon. Di ba? Isa SPP 207, ang sinisingil mo sa SPP 207, wala kang profit margin na naka-built-in. Ang sinisingil mo doon, meron kang sariling administration fee. Ibig sabihin, it's more in full-time supervision of the construction work. At yung pera na pinapagulong mo sa SPP 207, revolving fund yon galing sa kliyente. Ibig sabihin, pag walang pera yung kliyente, tigil ang trabaho. Hindi pwedeng maglabas ng pera si architect sa kanyang bulsa. And then later on, ibibill mo sa client in a way of progress billing. Pang-contractor yan. No? Kasi sa contractor, mag-release ng, halimbawa, 20 to 30% down payment. Then after that, no, pag mobilize mo, ikaw na maglalabas ng pera mo sa bulsa mo. And then, i-claim mo yon as progress billing. Sa SPP 207, hindi ganyan. Ang kliyente ang magbibigay ng revolving fund. From time to time, i-replenish mo yan. Kaya nga sinasabi sa ating SPP 207, ano nakalagay doon? Kailangan mong i-liquidate sa kliyente ang lahat ng resibo. Kailangan mong mag-hire ng bookkeeper. And lahat ng mga purchases, nakapangalan yan sa kliyente, kaya nga subject for liquidation yan. Yan ang sinasabi ng SPP 207. Kaya maraming mga arkitektong umiyak, sinasabi nila, hindi ako binayaran ng kliyente. Paano ka hindi binayaran ng kliyente? Doon sa nagastos mo sa construction, dapat hindi ka naglalabas ng pera. So pagka hindi mo yan ginawa, ibig sabihin, nandoon ka na sa unauthorized practice ng architecture profession. Di ba? Hindi sakit sa ulo, pero karamihan gusto nila bigyan ang sarili nila ng sakit sa ulo. No? Sinishield ang SPP 207, pero sa totoong buhay, contractor. Ganun lang kasimple. No? So sana ay may natutunan kayo dito sa pag-explain natin dahil yun talaga ang tamang practice ng isang architecture profession sa ating professional capacity na tinatawag doon sa Section 14 ng RA 4566. So simple lang, iikot lang tayo doon sa sinasabi ng SPP 201 to SPP 209. So hanggang sa muli, ito po ang inyong maestro. Magandang hapon sa lahat.